Oras sa buong Pilipinas, 23 minuto makalipas ang ikapito ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. DSWD Secretary Rex Gatchalian pinaalalahanan ang mga lokal na kandidato na iwasang gawing biro ang mga nasa marginalized na sektor ng lipunan. Inflation rate sa Pilipinas bumaba sa 1.8% ngayong March 2025. Isang travel agency sa Pampanga ipinasara ng DMW dahil sa umano'y illegal job recruitment. 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth ginamit para sa mga proyektong pangkalusugan ayon yan kay Finance Secretary Ralph Recto. Department of Health inaasahan ang isang malawakang dengue outbreak ngayong 2025. At utang ng Pilipinas lumobo na sa 16.63 trillion pesos nitong February 2025. Sa detalye ng mga balitang yan mga ka-vibes, pinaalalahanan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga lokal na kandidato para sa nalalapit na halalan na huwag magpahayag ng mga biro na maaaring maka-insulto o magpababa ng dignidad ng mga botante, lalo na sa mga mahihirap, vulnerable at marginalized na sektor ng lipunan. Ang nasabing mungkahi ng DSWD Secretary ay nag-ugat mula sa isang viral na video kung saan nagbiro ang isang lokal na kandidato sa Pasig City tungkol sa mga solo parents habang nangangampanya ito. Hinihikayat din ng kalihim ang mga kandidato na magpakita ng malasakit at pagpapahalaga sa mga marginalized na sektor, kabilang ang mga solo parents na patuloy na nagsasakripisyo at nagsusumikap upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Ang kanyang pahayag ay nagsisilbing paalala sa mga politiko na magsagawa ng mga kampanya na may integridad, respeto at malasakit sa bawat sektor ng lipunan, lalo na sa mga mahihirap at mga taong nangangailangan ng tunay na suporta. Samantala mga ka-vibes, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang patuloy na pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas dahil umabot sa 1.8% ang headline inflation nitong March 2025 na mas mababa kumpara sa 2.1% noong February at 3.7% noong March 2024. Dahil dito, ang average inflation mula January hanggang March ay nasa 2.2% na pasok sa target range ng gobyerno na 2 hanggang 4% para sa buong taon ng 2025. Ayon kay PSA National Statistician Dennis Mapa, ang pagbaba ng inflation ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na nagtala lamang ng 2.2% inflation rate mula sa 2.6% noong February. Malaki rin ang naging kontribusyon ng sektor ng transportasyon sa pagbaba ng inflation matapos bumagsak ang inflation rate nito sa negative 1.1% mula sa 0.2% noong February. Punta naman tayong Pampanga mga ka-vibes dahil nga po ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang travel agency sa San Fernando, Pampanga dahil sa iligal na pag-aalok nito ng mga trabaho sa Bulgaria na walang proper recruitment license. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, ang nasabing agency ay nagre-recruit umano ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa kapalit ng napakalaking bayad. Nag-alok daw ito umano ng mga posisyon sa automobile at textile industries. Ibinahagi rin ni Olalia na ang agency na ito ay nangangako umano ng sweldo mula 90,000 hanggang 110,000 pesos kada buwan habang naniningil naman ng labis na processing fees mula 400,000 hanggang 500,000 pesos. Bukod dito, ang mga aplikante ay hiniling na magbayad umano ng 50,000 pesos bilang down payment para sa mga slot o reservations at ang natitirang balanse ay dapat
dapat daw na bayaran pagkatapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento bago i-deploy. Sinabi rin ni Eulalia na inilabas ng ang closure order para rito matapos makatanggap ng reklamo ang DMW at nakumpirma sa investigasyon na walang legal authority ang agency na mag-recruit at mag-deploy ng mga manggagawa sa ibang bansa. Nakikipag-ugnayan naman ang DMW sa Department of Justice o DOJ para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa may-ari at operators ng nasabing agency. Maaaring maharap ang mga ito sa mga kaso ng illegal recruitment at kung maraming complainant pa ang lumantad, maaaring harapin ng agency ang large-scale illegal recruitment charges, non-bailable offense na may parusang life imprisonment. Pinaalalahanan naman ka-vibes ng DMW ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na maging maingat at i-verify muna ang recruitment agency na kanilang kinakaharap ay lisensyado ng DMW bago makipag-ugnayan ang mga ito at maiwasang maging biktima. Samantala mga ka-vibes, 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth ginamit daw para sa proyektong pangkabuhayan ayon yan kay Finance Secretary Ralph Recto. Inilahad nga ni Finance Secretary Ralph Recto na ang 60 billion pesos na excess funds na ibinalik ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury ay ginamit para sa mga proyektong may kinalaman sa kalusugan. Nauna nang nagkaroon ng utos ang Korte Suprema sa PhilHealth na ibalik ang kabuuang 89.9 billion pesos na excess funds sa National Treasury. Noong nakaraang taon, narimit na nito ang 60 billion pesos bago maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO upang itigil ang pag-transfer ng natitirang 29.9 billion pesos. Dagdag pa ni Recto ang 60 billion pesos na inilaan sa mga sumusunod na proyekto at programa. May mga breakdown po mga ka-vibes na ibinigay si Secretary Recto. Ang ilan sa mga yan, 27.45 billion pesos daw po ay para sa allowance ng mga COVID-19 frontliners. 10 billion pesos para sa social programs for health na magbibigay ng medical na tulong sa mga mahihirap. 3.37 billion pesos para sa pagtatayo ng 3 pasilidad ng Department of Health. 4.1 billion pesos naman po para sa pagpapatibay ng mga kasalukuyang pasilidad ng DOH, 1.6 billion pesos para sa Health Facilities Enhancement Program at 13 billion pesos para sa pondo ng gobyerno sa mga Foreign Assisted Infrastructure Social Determinants para sa mga health projects. Ipinunto rin mga ka-vibes ni Secretary Recto na ang 89.9 billion pesos na iniutos ng Korte Suprema na ibalik ng PhilHealth ay mga subsidiya mula sa gobyerno na hindi nagamit at hindi mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang nasyonal ngayong umaga mga ka-vibes, ang Department of Health po ay nagbabala sa posibleng malawakang outbreak ng dengue ngayong 2025 matapos ang pagtaas ng mga kaso dito ng 75% kumpara noong 2024. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng dengue outbreak kada 3 hanggang 5 taon at ang huling outbreak ay noon pang 2019. Mula January 1 hanggang March 15, 2025, umabot na sa 76,425 ang mga naitalang kaso ng dengue na mas mataas kumpara sa 42,822 na kaso sa parehong panahon noong 2024. Sa kasalukuyan, ang mga rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga naitalang kaso ay ang Calabarzon kung saan nakapagtala ng 15,108 cases, National Capital Region 13,761 cases at Central Luzon na may 12,424 cases.
Bagamat tumaas ang bilang ng mga kaso, nananatiling mababa ang case fertility rate sa 0.41% ayon sa DOH. Ipinaliwanag din ni Herbosa na ang mabilis na pagtaas ng kaso ng dengue ay dulot ng iba't ibang mga salik tulad ng pag-ikot ng iba't ibang strain ng dengue virus, pagbabago ng klima na nagdudulot ng maulang panahon nitong January at February na nagresulta naman sa mas maraming lugar na pinamumugaran ng lamok at mas mainit na temperatura na nagpapabilis naman ng pagpaparami ng mga lamok. Pinaalalahanan din ng DOH mga ka-vibes ang publiko na agad magpakonsulta kung nakakaranas ng mga simptomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pagsusuka at pamumula ng balat o rashes. Karaniwang lumalabas daw po ang mga simptomas 4 hanggang 10 araw matapos makagat ng lamok na may dalang dengue virus at maaaring tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Patuloy pong nananawagan ng DOH sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na may bit-bit na sakit at maaga pa na aksyon at kooperasyon ng bawat isa ay mahalaga upang mapigilan ang malaking dengue outbreak ngayong taon. Samantala mga ka-vibes, sa utang ng Pilipinas, lumobo na sa 16.63 trillion pesos nitong February 2025. Lumobo na naman po ang utang ng Pilipinas sa halagang 16.63 trillion pesos sa pagtatapos po ng February ngayong taon. Ayon po yan sa Bureau of Treasury. Ang nasabing halaga ay 319.26 billion pesos o 1.96% na mas mataas kumpara noong katapusan ng pampublikong programa, katapusan ng January. Dahil kinakailangan po ng gobyerno ang pondong inutang upang suportahan ang mga pampublikong programa at proyekto. Ayon pa sa Bureau of Treasury, maaaring mas mataas pa ang naitalang bilang kung hindi lang dahil sa paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar mula sa 58.37 pesos sa pagtatapos po yan ng January. Lumakas ang halaga ng piso sa 57.99 sa pagtatapos ng February at nakatulong ito sa pagmamanage ng foreign debt obligations. Inuulit din po ng Bureau of Treasury na 67.5% sa total obligations ay binubuo ng domestic debt na nagkakahalaga ng 11.22 trillion pesos habang 32.5% o 5.41 trillion pesos naman ang foreign debt. Naninindigan naman po ang mga kinauukulan na manageable pa rin daw ito sa kabila ng paglobo ng utang ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hanggat mas mabilis daw ang paglago ng ekonomiya ng bansa kaysa sa utang, wala raw dapat ikabahala ang Pilipinas. At yan mga ka-vibes sa mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga, ugaliing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.